Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tatlong bagyo na ang nakapaligid sa bansa kabilang ang bagyong Neneng na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang isang nasa labas ng PAR, lumakas pa at isa ng tropical storm. Dahil sa tatlong bagyo ay lumalakas pa ang habagat na nagpapaulan sa bansa kabilang sa Metro Manila kaya may mga panibagong pagbaha mula pa kagabi. Nakatutok si James Agustin. Halos mag-zero visibility sa lakas ng buhos ng ulan sa Araneta Avenue sa Quezon City pasado alas 11 kagabi. Maging sa Quezon Avenue, mabilis sa tumaas ang tubig sa Enesa Moranto Street, malapit sa kanto ng Araneta Avenue. May mga tauhan ng DPWH na tinanggal ang mga nakabarang basura sa drainage. Ilang minuto pa ang nakalipas, hindi na madaanan ng light vehicles ang kalsada. Mga motorista bumuelta na lang gaya ng isang taxi. May mga truck na sumubok at nakalusot. Pinahari ng bahagi ng Araneta Avenue. Nung unay nakakadaan pa ang light vehicles. Hanggang sa tumaas na ang tubig. Mga truck na lang ang nakadaan, kaya may mga motorista na napaatras. Sa Santo Domingo Avenue malapit sa kanto ng Calamba Street bandang 1:00 ng madaling araw, walang makadaan ng mga motorista dahil sa taas ng tubig. Napabuelta si Juliana pauwi sa San Mateo, Rizal. Ngayon ko lang din alaman na na ganyan pala kataas yung tubig dito. Hanap ng daan na lang, alternative na daan. Hindi rin makalusot ang rider na si Reynald na pauwi na matapos sunduin sa trabahong asawa. Magpapatila na lang hanggang lumubog. Mahirap po, di makauwi. Lakas pa ng ulan. Ang Quezon City Department of Engineering nagsagawa ng pumping operation sa E. Rodriguez Avenue malapit sa Araneta Avenue. 3 pump ng QCLGU, MMDA at DPWH ang sabay-sabay na pinagana pasado hating gabi para mas mabilis na mailabas ang tubig mula sa mga drainage sa Araneta Avenue patungo sa San Juan River. Sa Valenzuela, bumuhos din na malakas na ulan. Sinabayan pa ng malakas na hangin sa MacArthur Highway, Barangay Karuhatan. Wala pang 20 minuto, gutter deep na ang baha. Sa Karuhatan Road na natili sa bangketa ang ilang residente dahil sa baha. Sa Marulas, nahirapang tumawid ang motorcycle riders dahil lampas isang talampakan ng baha. Sa isang subdivision, umapaw na ang creek, kaya't binaha ang mga karati kalsada. Ang ilang rider lumusong pa rin kahit maaring tumirik ang motorsiklo sa taas ng tubig. Ang mga puno tila nagsasayawan dahil sa lakas ng hangin. Sa Malabon, umapaw na rin ang Letre Creek kaya't binahang P. Aquino Avenue. Sa taas ng tubig halos abuti na ang mga tulay. Pagdating sa Rizal Avenue malapit sa Malabon City Hall, abot tuhod na ang baha. Ilang riders na pilitang itulak ang motorsiklo habang ang ibang may sasakyan pinilit na sumuong. Ang residenteng si Mark ipinarada na sa tulay ang kanyang motorsiklo. Kahit sanay nasawang-sawa na raw siya sa taon-taon nilang problema sa baha. Malalim na kaya nilabas ko. Oh. Tumataas pa yung tubig eh. Palagi bang ganyan? Oo sir, taon-taon yun. Sawa lang talaga sir, nakakapagod na to. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Sa Olongapo naman, muntik maging metya ng sunog yung nabasang outlet o saksakan sa isang bahay. Habang sa Occidental Mindoro, huli ka ang unti-unting pagguho ng isang bahay sa tabing ilog. Tunghayan yan at iba pa sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Napatili na lang sa panlulumo ang isang ginang habang unti-unting gumuguho ang lupang kinatitirikan ng bahay ng kanyang kaanak sa Occidental Mindoro. Maglag na nga po. Kawawa naman lumaglag na. Diyos ko. Ito naman. Gumuho ang lupang nasa baybayin ng ilog dahil sa ulang dala ng habagat. Kwento ng uploader, 2 buwan pa lang nakatira roon ng may-ari na ngayon ay nakikitira muna sa isa pa nilang kaanak. Tulong-tulong naman ang mga residente sa Marilao, Bulacan para maitawid ang iba pang residente sa abot dibdib na baha. Itinawid din nila ang imahe ng Poong Jesus Nazareno. Dagdag pangamba pa sa mga residente ang pagtaas sa critical level ng Marilao River. Umapaw na ilog din ang nagpabaha sa bahagi ng San Marcelino, Zambales. Sa Barangay Hall at Multipurpose Hall ng Barangay Santa Fe, umabot ng hanggang 4 na talampakan ang baha.
Sa kasagsagan ng ulan, isang bahay naman ang muntik masunog sa Olongapo City. Ayon sa uploader, natutulog sila pasado alas 4 ng umaga nang maamoy ang nasusunog na pala nilang outlet. May nakasaksak po yung pamatay ng mosquito and then yung electric fan. Sa bandang outlet, doon po may kumakatas sa tubig kaya nabasa po yung outlet. Ilang residente naman ang pinalikas kasunod ng pagguho ng road dike sa Santa Cruz Occidental, Mindoro. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Binabangka na rin ang ilang bahagi ng Quezon City na inaabot ng hanggang dibdib na baha. At nang humupa ang tubig, sandamakmak na basura naman ang naiwan, kung saan tinutukan live ni Mark Salazar. Mark! Hindi na siguro mawawala ang baha dito sa G. Araneta Avenue sa Quezon City tuwing umuulan. Alam mo, ang tiningnan na lang namin dito kanina ay kung gaano kabilis huhupa ang baha. Total, ginastusan natin ng mahigit kalahating bilyong piso ang improvement ng drainage system sa lugar na ito. Bandang alas 10 ng umaga kanina, bumuhos ang napakalakas na ulan sa Quezon City. Sabi ng Pag-asa, nasa orange rainfall warning ang Metro Manila sa oras na iyon. Pero wala pa atang isang oras hanggang dibdib na agad ang tubig sa NS Amoranto Street na kadugtong ng G. Araneta. Siyempre, impassable ang daan at bangka na lang ulit ang mode of transport. Pinalutang ng baha ang mga basurang nasa kanal at bangketa. Dahil hindi na bago, alam na ng mga taga rito ang gagawin para tuloy pa rin ang buhay. Gaya ng mga empleyadong may baon ng garbage bag panglusong sa baha. Ito naman ang improvement ng G. Araneta. Wala rin isang oras ang baha, humupa na. Saka tumambad ang isa sa mga dahilan kung bakit bahain ang lugar na ito. Sandamakmak na basura. Nakita nyo yung obstruction na yan sa daluyan ng tubig baha. Yung basura na yan, yan ang isa sa tinukoy na dahilan kung bakit nagbabaha pa rin dito. Halimbawa sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Kung tutuusin, napakalaki ng absorptive capacity nitong creek na ito para sa floodwater. Pero syempre, kung ang daluyan naman ay may barang ganyang karaming basura, aapaw talaga ang tubig sa kalsada. Yan na yung nakikita natin sa balita. Ito'y hindi na problema ng infrastruktura. Ito'y problema ng behavior ng mga tao na sana raw ay magbago. Pagtila ng ulan, nagsagawa agad ng clean-up operation ng mga taga Skyway. Mapapakamot ulo ka sa mga inaahong basura. Bukod sa mga single-use plastic, meron pang malalaking tabla, maleta at sako-sakong balat ng bawang. Habang wala rin ulan, naghahabol ng pagpump ang MMDA mula sa bagong drainage system ng G. Araneta para itapon sa Main Creek. Palabas naman yan ng San Juan River. Halos sa buong daytime, nasarado itong parte na ito ng G. Araneta mula sa NS Amoranto hanggang Quezon Ave dahil doon sa binabanggit ko na pump operation ng MMDA. Kasi yung malaking tubo nila ay tumatawid sa kalsada. Kaya ang nabisi natin sa mga motorista, basta umuulan na sa area na ito, kung maiiwasan nyo lang naman din ng G. Araneta, iwasan nyo na dahil malamang sa malamang ay magsasagawa ng panibagong pumping operation ang MMDA para bigyan ng fresh capacity yung drainage system sakaling bumuhos na naman ng malakas ang ulan. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Mga kapuso, narito na ang mga lugar na nag-anunsyo na walang pasok bukas, araw po ng Huwebes. Dahil pa rin sa inaasahang epekto ng habagat, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Mexico, Pampanga. Kabaligtaran naman sa Zamboanga City na wala munang face-to-face classes dahil sa matinding init. Extreme caution level ang inaasahang heat index bukas. Base po yan sa datos ng Pag-asa. Habang mag-alternative learning muna mga estudyante, magpapatupad na rin daw ng campus-wide anti-dengue measures. Antabayanan ang karagdagang anunsyo ng mga lugar na magsususpindi ng pasok maya-maya lamang. 70 araw ng suspendido. Pero posibleng patawan pa ng maximum na parusang dismissal ang ama ng estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Lumalabas sa investigasyon na naiwan niya ang mga baril niya sa sasakyan na naghatid sa shooter, kaya ito nakuha. Pero paano ito nakalusot?
sa campus security. Nakatutok si June Veneracion. Isa sa mga tanong sa malagim na pamamaril ng isang 14 anyos na estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Paano niya naipasok ang ginamit ng mga baril? Gayong may security inspection papasok ng eskwelahan. Lumalabas na ang ginagawang security inspection sa pedestrian gate lamang para sa naglalakad papasok. Pero nakasasakyan pumasok ang batang shooter kaya di dumaan sa inspeksyon. So they have to review and they have to reformat their security measures. Sa investigasyon ng pulisya, inihatid siya papasok ng driver ng kanyang amang Customs Police Chief sa Port of Zamboanga. Naiwan daw ng ama ang kanyang mga baril sa loob ng sasakyan at pagbaba ng bata sa basement ng eskwelahan, dala na niya ang mga ito. Dapat dyan, equally responsible ang gun owner. Isa sa mga baril na ginamit ng minor de edad sa pamamaril, issued ng custom sa kanyang ama. Ang isa pang baril, personal na armas naman ito. Umiiyak at humingi umano ng pasensya ang ama ng shooter nang makausap ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Obvious naman na pabayaan niya yung baril niya. So titingnan natin kung ano yung maximum na pupwede. Kasi gross neglect talaga yan eh. Ang maximum doon, dismissible offense talaga yan. Base sa investigasyon ng PNP, hindi raw bababa sa 7 bala ang ipinutok ng shooter gamit ang .40 caliber at 9mm pistol ng kanyang ama. Ang pamamaril, tumagal lang daw ng 2 minuto. Ang grade 10 student na nasawi, 15 anyos lamang. Hindi pa masabi ng mga otoridad kung sadya siyang tinarget o nagkataon lang. May isa pang estudyanteng nadaplisan ng bala. Nagbaril naman sa sarili ang shooter. We're looking into the friends, we're looking into family, we're looking into his habits. And we're looking at the physical evidence like the firearms, paano ginamit. Ayon sa mga otoridad, may mga indikasyong naimpluwensyahan ang junior high school shooter ng online gaming platform na Roblox. Sa mga chat group umano ng platform, nangyayari ang mga pagpaplano ng karahasan. Parang na-radicalize talaga yung bata. The child, according to reports, was a very exceptional student. Number 1 in his class. So, never had behavioral problems. So, we are going to go through all of his gadgets para ma-ascertain namin na talagang ginamit niya yung Roblox para dito. Nakikipag-coordinate na ang PNP sa mga social media platform para i-take down ang mga video at litratong may kaugnayan sa pamamaril para hindi na kumalat pa. Umapila rin ang DILU sa Kongreso na magpasa ng batas na magbibigay ng mas mabigat na parusa sa mga gun owner kapag nagamit ng iba ang kanilang baril sa krimen. Andito po ang PNP. We will keep you safe. We will do everything. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Tuloy ang pag-alam ng mga otoridad sa ugat ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University sa pag-asang hindi na maulit ang trahedyang kumitil sa buhay ng 2 menor de edad. Bukod dyan, ang malalim ding sugat na iniwan sa iba pang estudyante, guro at school personnel na sinisikap na tugunan ng mga psychosocial expert. At mula pa rin sa Zamboanga City, nakatutok live si John Consulta. John! Vicky, sinisimulan na ang psychosocial intervention para sa mga guro at estudyante na naipit sa school shooting na naganap sa loob ng Ateneo de Zamboanga kahapon. Patuloy ang pagdating ng mga nagtitirik ng kandila at nag-aali ng bulaklak sa harap ng gusali ng Ateneo de Zamboanga kung saan nangyari ang malagim na pamamaril. Mahirap maintindihan kung paano aabot ang isang 14 anyos lamang na bata sa pamamaril ng kanyang mga kaeskwela. Ang mga nasaksihan at narinig kahapon nakaukit na sa alaala ng mga estudyante at mga kalapit na residente. 2 putok lang ata yun. Yung umpisa? Umpisa. Tumatakbo sila palabas. Meron, wala nang sapatos, saka medyas-medyas ang tumatakbo dahil sobrang panic nila. Nakalimutan natin. Sa unang akala namin na mga classmate ko, simulated lang. Pero walang balis. noong umaga, biglaan naman yung nagtira. Natakot kami lahat, di namin alam anong gawin. Ang DSWD nagsasagawa na ng post-trauma informed care di lang para sa mga nasaktan, kundi maging sa buong komunidad ng paaralan. Maaring physically walang galos, walang injury, pero yung dala-dala nilang trauma, yun yung dapat nating subaybayan.
Kaya nga sabi ko, lahat ng mga kabataan dito na nag-aaral sa Ateneo, pati yung mga pamilya, pati yung mga guro, nakikisimpatya kami sa kanila kasi lahat sila biktima. Ang napatay ng bata, 15 anyos lamang na grade 10 student. Humiling ng privacy ang kanyang nagluluksang pamilya at tumanggi munang magbigay ng panayam. Nakipagpulong naman si Education Secretary Sani Angara sa mga leader ng Ateneo de Zamboanga University para mapag-aralan ang mga dapat gawing aksyon para mapigilan ang karahasan sa mga eskwelahan. Ang malungkot dito, hindi natin akalain talaga na mangyayari dito sa estudyante dahil mataas po ang standing siya, number 1 siya. Parang valedictorian ho siya. So, tinatanong namin yung kanyang mga teacher, parang hindi naman siya problemado. Although nagbibiro siya minsan na galit siya sa kanyang mga kasama, parang akala ng mga kamag-anak niya, biro-biro lang ho. Sabi ng tagapagsalita ng binuong Special Investigation Task Group, patuloy nilang iniimbestigahan ang mga posibleng motibo ng grade 8 na shooter. Ang ginamit niya sa pamamaril, ang mga baril ng sariling ama na nagtatrabaho sa Bureau of Customs. Nakausap na raw ito ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno at sinuspinde ng 70 araw habang gumugulong ang investigasyon. Ang batas ay batas kung meron siyang pananagutan dahil yung baril niya ang ginamit o mga baril niyang ginamit, wala naman tayong magagawa kundi ipatupad ang batas. Kami naman po ay constant na nakikipag-coordinate sa kanila po. So, ang sa atin na lang po dyan, sir, is kung tatanggapin po nila or ano yung commitment nila para makipag-cooperate sa amin. Pero kami po ay lagi po kaming pumupunta sa kanila at lagi po kaming nagpapakita ng aming sincerity na mabigyan po ng hustisya ang biktima natin. Vicky, base sa impormasyong ating nakuha ay nailibing na kaninang umaga ang grade 8 shooter. Samantala ay patuloy pa rin naman nagpapagaling ang ilang mga estudyante na nasaktan sa pamamaril. Samantala, Vicky, ay makasagawa daw ng parallel investigation ang NBI sa nangyaring insidente. Yan ang latest mula sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Mga kapuso, umulan ng bato sa isang bahagi ng Maynila kagabi. Dahil yan sa rayot, sangkot ang ilang menor de edad. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kasabay ng bahagyang pagtila ng ulan, ang pagsiklam ng gulo sa bahaging ito ng Blooming Street sa Sampaloc, Maynila kagabi. Ilang individual ang nagtatakbuhan at nagsisigawan sa gitna ng kalsada. Bumubusina ang mga motorista, pero sa sandaling yun, tila naging hari ng kalsada ang mga lalaki. Nakapayong ang ilan na nadulas pa, habang ang iba pa nagpaulan ng bato. Hawak na ng pulisya ang nasabing video at sa investigasyon ng Manila Police District. Pawang mga menor de edad umano ang sangkot sa gulo. Grupo-grupo ito ng mga kabataan kung saan nga ito naman yung kalimitan na pinag-uugatan ng gulo. Pag may mga dalawang grupo na nandun sa lugar at nakikita sila, ito yung nangyayari. Buti na lang daw at may presensya ng pulisya kagabi, kaya agad na nagresponde sa gulo. Nailigtas ang 15 anyos at isang 16 anyos sa sangkot sa gulo. Nagtakbuhan naman ang iba pa. Wala namang nasaktan at wala rin tayong na-report ng mga nasirang kagamitan doon. Kaya i-turn over natin ito sa Barangay Council for Child Protection ng nasabing barangay. Kasabay ng paalala ng mga pulis sa mga magulang na bantayang maigi ang mga anak, may babala sila. Paalala natin sa mga magulang na bantayan po nila yung kanilang mga anak. Ipinapaalala natin sa ating mga kababayan na maaari pong managot yung kanilang mga magulang pag paulit-ulit na pong nai-involve yung kanilang mga anak sa iba't ibang mga insidente. Hindi basta-basta ang parusa kung nasangkot sa gulo ang menor de edad ng 4 na beses na. Kapag 15 to 17 years old, multang aabot sa 2,000 pesos at maaaring makulong ng 1 buwan. 3,000 pesos naman na multa at 3 buwang pagkakakulong naman kapag mga edad 13 hanggang 14 years old ang nasangkot. At pag mas bata sa 12 anyos, mas mabigat ang parusa. 5,000 po ang fine nito at 6 months po imprisonment. Pwede pong kulong at saka multa. Depende po ito sa pagpapasya ng hukuman. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Abot sa 4 na talampakan ang mga pagbaha sa bahagi ng Hermosa sa Bataan. Pero ayon sa ilang residente, dekada ng bahain ang ilang barangay roon. Nakatutok live si Bon Aquino. Bon?
Mel, 7 barangay ang binaha dito sa Hermosa, Bataan dahil sa malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat. Pero ang bahang ito hindi na raw bago para sa mga residente dahil ilang dekada na nila itong problema. Aakalain mong nag-e-enjoy sa beach ang magkakaibigang ito na lumusong sa bahang hanggang bewang sa barangay Daungan, Hermosa, Bataan. Para kami nasa resort ma'am. Sarap kasi. Gaano ba kataas yung Gadibdib po. Kadibdib? Opo. So anong bibilin mo doon? Bibili po kami dito ng ulam. Ulam. Opo, sa palengke. Tapos pabalik sa kay baka. Dahil lalangoy na lang po namin. Tuloy naman ang hanap buhay ni Renz na bitbit ang mga isdang paninda na isinakay niya sa bangka. Mahirap po. Unang-una po, sumasakay po ng bangka. Malaki po tubig, mahirap. Kaya naman ang pagbabangka para maitawid ang mga residente, naging hanap buhay na ni Rainier. Medyo natatakot din po pag kami sakay dahil matindi po yung hagos doon sa sa may daan puro sa may Imbornal doon. Mula raw nang ipanganak ang mga nakausap naming senior citizen residents dito, baha na ang kanilang kalbaryo. O yung kumuha ng flood control, lahat na nangurakot sa uli nila, bigyan sa mabababang lugar. Ayun ang number 1 doon. Akawa, ala silang kabusugan eh. Magaganda na yung trabaho nila, sumusweldo buwan. Pati perang taong bayan ba naman, dapat pa nilang kunin. Mahirap. Mahirap yung panay bumaba. Di mo alam kung hindi ka nakakatulog. Panay, lalo na dito sa ilog dito. Malaki yung tubig. Pagkayari, malaki din dito. May mga relocation po yung ibang areas. Though meron naman din po mga programs po doon po sa Almacen River para po matulungan din po na hindi ganun kabilis yung paglaki ng tubig doon sa area. Naggawa po kasi ng parang improvise na daan pa ng water po doon sa river ng Almacen. 7 barangay ang pinahakabilang ng Almacen, Daungan, Pulo, A. Rivera, Bacong, Burgos at Mandama. Ang Hermosa po kasi is catch basin po talaga ng water from Pampanga and syempre po yung buong Bataan at saka po yung Zambales din and even po Bulacan. Ang nangyayari po talaga dahil kahit po sabihin po natin na subsided na po dun sa mga karatig na provinces po namin, nadudun pa rin po yung baha sa area po namin dahil nga ito yung nagiging catch basin ng tubig po ng mga nearest provinces po. Umabot sa 4 na talampakan ng baha sa barangay Almacen na hinatiran ng tulong ng lokal na pamahalaan. Pinasok na ng baha ang bahay na ito sa barangay Daungan. Isinakay naman sa bangka ang mga residenteng inilikas mula sa barangay Balsik. Nirescue rin ang mga residenteng nakatira sa nalubog na palayan at ngayon ay nananatili sa evacuation center ng Hermosa. Bago kami lumikas, hanggang dito pa lang po, mabilis na po yung pagtaas ng tubig. Kaya po agad po kaming tumawag sa kapitan po namin para magpa-rescue. Sa maghapon, pabugso-bugsong malakas na ulan ang naranasan dito sa Hermosa. May pagkakataong halos mag-zero visibility ang kalsada. Binahari ng bahagi ng Roman Highway, partikular sa Barangay Kapkaben at Barangay Townsite, kung saan nahirapang makatawid ang mga motorista. Ang ilang riders, itinulak na lang ang kanilang motor. Mel, sa ngayon ay tumila na ang ulan dito pero hindi pa rin humuhupa yung baha. Ayon naman sa MDRRMO ng Hermosa ay mananatili silang nakamonitor lalo't nakataas ang red rainfall warning dito sa Bataan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Von Aquino. Good evening and happy Wednesday, chikahan mga kapuso. Nakisayaw at nakising-along ang mga dugong Pinoy sa Toronto, Canada kasama ang Sparkle Stars na tampok sa Taste of Manila event. Makichika kay Athena Imperial. First time ko sa ganitong klaseng aeroplano. Parang meron ko sariling kwarto talaga. Maraming netizens ang nag-like at comment sa post na ito ni Task Force Firewall star Miguel Tan Felix. Pwede nating ihiga yung kama. Sa pagpapakita niya ng saya at inner child sa first-time experience na ito on his recent trip to Canada. Pumunta si Miguel doon para sa Taste of Manila event sa Toronto. Tampok sa 2-day Pinoy celebration na ito ang pagkaing sariling atin at cultural traditions. Sabi ni Miguel, naging reunion daw para sa kanyang pamilya sa Canada ang okasyon. Sobrang saya ko rin dahil nakita ko sa audience yung mga pamilya ko na nandito rin sa Canada. Marami kasi akong kamag-anak dito sa Canada. So dumayo pa sila ng mga ilang oras para lang manood ng show. Sparkle Artists ang sagot sa lively entertainment ng Taste of Manila. Media partner naman ang GMA Pinoy TV.
Di rin napigilan ng ating mga kababayan na sumayaw sumunod kay Rochelle Pangilinan. Nakita ko yung ngiti, yung sabay sa pagkanta at pagsayaw nyo sa mga performance namin. Maraming salamat. At makising along kina John Rex at Paul Salas. I'm just so happy. Nakikita ko na masaya sila and mas natutuwa ako mag-perform pag ganun yung nangyayari. So, thank you guys. Mas grabe yung naramdaman kong vibe and energy. Parang wala ako sa ibang bansa. Ando doon yung energy ng Pinoy. Game rin ang mga Pinoy na nakipagkulitan kay Shuvi Etrata. Hindi po kayo nakakapagod pasiyahin kasi sobrang supportive niyo at sobrang saya niyong. I see your smiling face. I see every energies, everything. Maraming salamat po sa pagsuporta sa amin. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Magpapatupad pa rin ang alternative work arrangements para sa government offices at online classes bukas. Ayon sa palasyo, para yan sa mga taga Metro Manila, pati Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, gayon din sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Pati na sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Mga kapuso, kung wala pang anunsyo ang lokal na pamahalaan sa mga nabanggit na lugar, otomatikong naka-alternative learning modes o online classes ang lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan. Patuloy naman ang operasyon ng Basic and Health Services, Disaster Preparedness and Response at iba pang mahalagang serbisyo. Ipinapaubaya naman sa mga pribadong kumpanya kung magsususpindi ng pasok o mag-work from home din. Ilang buwan ang sira ang 4 na water pump sa Maynila kaya mga backup muna ang ginagamit. Kung gaano kabilis bumaha, siya namang tagal ng paghupa nito sa ilang bahagi ng lungsod. Nakatutok si Bea Pinla. Sinabayan ng malakas na hampas ng hangin ang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang umaga. Sa Maynila, halos mag-zero visibility sa ilang daan. Tumila naman ito at sumikat ang araw. Pero ang baha, hindi agad humupa kaya kalbaryo pa rin sa mga motorista. Ang Rojas Boulevard Service Road, nagmistulang karugtong ng Manila Bay dahil sa gutter deep na baha. Kaya ang senior citizen na si Lucio, napataas ang mga paa habang sinusuong ang baha sakay ng motorsiklo. Kung hindi kasi siya magde-deliver, wala siyang kikitain. Perwisyo po ma'am, grabe. Pagka malalim talaga, hindi na bibiyahe, mapeperwisyo ka eh. Mas malaki pang magagastos mo sa paggawa, change oil, ganyan. Bayad mekaniko, huwag na lang bumiyahe. Binuksan ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga drainage para tanggalin ang mga bara. Ang problema, napakakipot lang din ng bukana ng mga drainage kaya hindi pa rin gaano kabilis humupa ang baha. Pinapa-redesign ko ngayon lahat ng inlet ng major roads para palakihin. And mag-umpisa tayo dun sa mga flood-prone areas sa mga kalye na yan. Plano ring lagyan ng DPWH ang mga ito ng trash traps o pangharang sa basura para mas madaling linisin. Malaking tulong din sana pangontra sa baha ang mga gumaganang pumping station. Pero hindi lang tubig ang nahihigop pati basura nahihigop. Yung basura hindi lang yung waterways ang kinaklag niya, sinisira din niya yung mga pumps natin. Sa Maynila, 4 na pumps ang ilang buwan ng sira, kabilang na ang 2 sa Remedios Pumping Station. Pansamantala munang pinapagana ang backup pumps. Kahit na malakas yung ulan, since nag-pump out tayo, walang baha dito ngayon. Pag yan hindi gumana, garantisado baha dito. Pero pag gumagana, hindi masyadong babahain tong area na to. Magpapagawa rin ng detention basin sa Raha Sulaiman Park para may pansamantalang imbakan ng mahigit 3 milyong litro ng tubig ulan. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Inalaga ni Vice President Sara Duterte ang pagsasapubliko ng palasyo sa pagpayag nitong makabiyahe sana siya sa Japan dahil nalalagay umano sa langanin ang kanyang kaligtasan. Pero sabi ng palasyo, walang maling isang publiko ang biyaheng ginagastusan ng pondo ng gobyerno. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa impormasyong inilabas kagabi ng Presidential Communications Office, nabigyan ng Travel Authority si Vice President Sara Duterte para pumunta ng Japan mula August 19 hanggang 24.
Personal daw ang biyahe at walang gastos sa gobyerno. Pero naglabas ang bise ng pahayag sa kanyang social media pages. Nagbago na raw ang kanyang mga plano, tila hindi nagustuhan ang pagsasapubliko ng Malacanang sa kanyang mga biyahe. Ang sabi niya, nais niyang muling paalalahanan ng Office of the President na ang patuloy na pagsasapubliko ng kanyang mga lakad ay lubhang nakababahala. Nilalagay daw kasi nito sa alanganin ang kanyang kaligtasan. Sagot dyan ni Palace Press Officer Claire Castro, walang mali sa pagsasapubliko ng mga travel authority, lalo pat ginagamit ang pondo ng bayan para sa kanyang mga biyahe pati ng kanyang staff. Gumastos daw ang gobyerno ng 7 milyong piso para dito. Buwelta naman ni Duterte, ang transparency at accountability, hindi lang daw dapat sa isang ahensya ng gobyerno lang hinihingi. Punto niya, nagbibigay ang Malacanang ng mga travel authority sa maraming tanggapan ng gobyerno. Sagot ni Castro, hindi po namin sinisingle out. At nakikita niyo po kung ano ang nangyari sa mga foreign trips, official visits, working visits ng ating Pangulo. Hindi po yan nakatago. Hindi po yan itinatago. hamon pa ng bise bukod sa mga travel authority, dapat di isa publiko ang mga pondong ginagastos para sa mga biyahe. At patungkol sa budget, hindi rin po ito tinatago. Kompletong resibo, walang peke, walang ilyas. Maaari po itong makita. At ito naman po ay nai-report na rin po sa COA. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Tatlong bagyo ang nakapaligid sa bansa. Magtutuloy-tuloy kaya ang ulang hanggang weekend? Alamin na nga natin kay Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor. Salamat, Vicky. Naku, posibleng umabot pa nga hanggang weekend o sa susunod na linggo ang epekto ng habagat. Pero may mga araw na medyo mababawasan muna yung mga pag-ulan bago ito lumakas ulit o madagdagan na naman yung mga apektadong lugar. Depende rin kasi yan sa magiging pagkilos ng isa sa tatlong bagyo na minomonitor natin sa paligid ng ating bansa, nasa loob at nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Unahin natin yung pinakamalayo muna, nasa Pacific Ocean, mahigit 3,000 kilometers sa silangan po ng northeastern Mindanao. Lumakas pa yan bilang tropical storm at tinatawag ngayon sa international name na Saudel. Dahil matagal-tagal mabababa dito sa karagatan, hindi po malabong lalo pa itong makaipon ng lakas sa mga susunod na araw. Dahil po mainit at maraming moisture dito sa Pacific Ocean, very favorable po yan sa paglakas ng bagyo. Kalagitnaan ng susunod na linggo, posibleng dumikit o pumasok po yan dito sa Philippine Area of Responsibility. Pero pwedeng dito lang sa corner o sa may northeastern portion. Kung matuloy ang pagpasok niyan sa PAR, papangalanan po ito na Bagyong Obet. Pero pumasok man o hindi, posible pa rin itong humatak o mag-enhance ng hanging habagat. Kaya nandyan pa rin po yung banta ng mga pag-ulan sa susunod na linggo. Yung dalawa pang bagyo na mas malapit naman sa ating bansa, yung isa po ay nasa West Philippine Sea. Ito po yan sa kanluran ng extreme northern Luzon. Hindi ito papasok sa Philippine Area of Responsibility at sa halip ay pupunta na sa may southern China. At yung ikatlong bagyo naman, nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Yan po yung bagyong Neneng na huling namataan 375 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Ang pagkilos po nito sa ngayon ay pa-west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, didikit o tatama po yan dito sa may northern portion ng Taiwan bukas ng gabi o sa Biyernes ng madaling araw hanggang sa tuluyan na yung makalabas ng Philippine Area of Responsibility. Pagkatapos niyan, posibleng humina na ito at maging low pressure area na lamang. Ang tatlong bagyo mga kapuso ay wala pong direktang epekto ngayon dito sa ating bansa. Direct effect, ibig sabihin po yan, wala pong nakataas sa anumang wind signals. Pero ang mga weather disturbance sa gaya niyan, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon tuloy-tuloy ang pag-iral o pag-ihip nitong hanging habagat dito sa ating bansa. At nakakaranas pa rin tayo ng maulang panahon, lalong-lalo na po sa Luzon at ganun din sa ilang bahagi ng Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga, may tsansa po ng ulan sa Ilocos Sur, ganun din po dito sa Ilocos Norte, Benguet, ganyan din sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, iba pang bahagi ng Central Luzon, pati na rin sa Mindoro provinces. Kumpara nitong mga nakalipas sa araw, medyo mababawasan o kalat-kalat na po yung mga pag-ulan na mararanasan. Halos ganyan din sa hapon, pero posibleng meron ulit mga malalakas sa buhos. Dito po yan sa western sections ng northern at pati na rin sa western sections
sections ng Central Luzon. May mga panandaliang ulan na rin dito yan sa Bicol Region, pati na rin sa iba pang bahagi ng Mimaropa. Para naman sa mga taga Metro Manila, meron pa ring tsansa ng ulan pero pwedeng bahagyang mabawasan o mas matatagal na po yung mga break o pagitan. Ramdam pa rin natin yung mga malalakas na bugso ng hangin dahil nga sa habagat. Sa Visayas naman, may tsansa ng ulan sa hapon. Dito yan sa Panay Island, Negros Island Region, pati na rin dito sa may Central and Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na sa Caraga at sa Davao Region. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Inaabot na ng siyam-siyam ang mga pag-ulan na magpapatuloy sa Baguio City hanggang sa long weekend. Saturated o halos hindi na makasipsip ng tubig ang lupa sa Cordillera, kaya may pinangangambahan ang mga otoridad. Alamin natin yan sa pagtutok ni Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, live mula sa Baguio City. Sandy! Emil, patuloy na nararanasan ang light to moderate rainfall dito sa probinsya ng Benguet, kabilang na ang Baguio City. Gayunman, may posibilidad pa rin ng malakas na buhos na ulan na dulot nitong localized thunderstorms. Long weekend pa naman simula Biyernes. Pagkakataon sanang mamasyal lalo sa mga tourist destination tulad ng Baguio. Pero ang maulang panahon dito at iba pang lugar sa Benguet at Cordillera magpapatuloy pa hanggang weekend dahil sa habagat o southwest monsoon. Pakonsuelo na lang na mas mahina na ang pag-ulan ngayon kumpara noong mga nakaraang linggo. Itong linggong ito medyo mahina dahil tropical depression si Neneng at medyo malayo. Ibig sabihin hindi siya masyadong malakas. Hindi niya napapalakas masyado itong southwest monsoon natin. Kabilang sa pinangangambahan pa rin ang mga pagguho. Lalo't saturated o marami ng nasipsip na tubig ang lupa sa mga kabundukan ng Cordillera. Katunayan, 90% ng land area sa rehiyon ay may tsansang pagguho. Ngayong halos walang tigil ang pag-uulan. Mahigit 600 barangay ang nasa flood at landslide-prone area sa Cordillera ayon sa Mines and Geosciences Bureau. At magmula ng manalasa ang bagyong Maymay, 54 na ang reported landslide sa rehiyon, karamihan na itala sa Benguet. Ito po yung pinakamaraming naitala natin na landslide since tayo yung pinaka-tinamaan ng maraming accumulated na rainfall. Mahigpit ding binabantayan ng MGB ang mga secondary hazards kabilang ang mga pagguho ng lupa kung saan nasasarahan ang daloy ng mga ilog. Emil, nakataas na sa red alert status ang Emergency Operations Center ng MGB sa ilalim ng DENR para sa mas mahigpit na monitoring sa landslide at flooding incidents dito sa buong Cordillera Region. Samantala, nagpapatuloy naman ang koordinasyon sa disaster response ng Office of the Civil Defense Cordillera sa tanggapan ng lahat ng mga ahensya sa posibleng epekto naman nitong bagyong Neneng. Emil. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Dinalaw ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng biktima at mga survivor ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Magbigay rin siya ng mga suhestyon sa mga pwedeng gawin para sa proteksyon ng mga mag-aaral. At nakatutok si Tina Panganiban-Perez. Sa mismong campus ng Ateneo de Zamboanga University, nasawi sa pamamaril ang isang grade 10 student. Kaya nang bisitahin ni Vice President Sara Duterte ang pamilya ng biktima, kabilang sa tinalakay nila ay ang mga pwedeng gawin para sa proteksyon ng mga mag-aaral. Hindi na niya dinetalye ang iba pang napag-usapan. Hindi ko po makwento sa inyo kung ano yung napag-usapan namin dahil hindi ako nagpaalam kasi sa kanila. Pero napag-usapan namin yung mga pwede pang gawin ng ating gobyerno, ng ating mga paaralan para mas maprotektahan natin yung ating mga mag-aaral. Dinalaw rin ng bise ang mga survivor ng school shooting. Ayon sa bise, naisip na niya ang posibilidad na mga ganitong insidente noong sekretary pa siya ng Department of Education o DepEd dahil nangyayari rin ito sa ibang bansa. Kaya nga din po na pinalakas namin yung Learners' Rights and Protection Office o LRPO noong ako ay kalihim ng Department of Education para sila yung gagawa ng programa para number 1 sa anti-bullying natin, pangalawa sa psychosocial wellness program.
Mahalaga rin para sa bise ang monitoring sa mga estudyante at personnel ng mga paaralan. Pero kung pabor ba siyang iban ang mga menor de edad sa social media, sabi niya, ang pagbaban kasi dapat nandito sa side ng provider no? So kung gagawa tayo ng batas, dapat ipagbawal natin doon sa mga platforms na mag-register yung mga minors doon sa kanila. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Delayed na sa schedule ang impeachment trial dahil po sa sunod-sunod na suspensyon, bunga ng masamang panahon. Hindi naman nakaligtas sa ilan ang litrato ni na Senators Bongo, Robin Padilla at Mark Villar na nasa Senate lounge kung saan ayon kay Padilla nakikinig sila sa trial. Ang paliwanag yan ng isa sa kanila at ng tagapagsalita ng impeachment court sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sa ngayon, may 3 senator judges na hindi nakakadalo sa impeachment trial. 2 kasi ang nakadetine, sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta, habang nagtatago pa rin hanggang ngayon si Senador Bato de la Rosa. Ibang usapan ang nasa Senado nga pero wala sa mismong plenaryo habang isinasagawa ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Di nakalagpas sa ilan ang litratong pinost ni Senador Robin Padilla. Sinabi niyang nasa Senate lounge sila ni na Senators Mark Villar at Bongo at nakikinig sa trial. Sabi pa naman ng prosecution, hindi nila pwedeng diktahan ang impeachment court pero makatutulong kung physically present ang mga magbababa ng hatol sa bise. In-expect sana ho natin na ang ating mga senador ay nandyan para po sila mismo bilang mga huwes ay ma-observe nila yung exchanges, ma-observe po nila yung manner of response ng ating mga witnesses. Kahit lumabas siya dyan, continuing pa rin yung quorum because of the fact na hindi kinakailangan na parating nandun sila. Basta nandoon sila within the control of the Senate President na anytime pwede silang ipatawag ulit kapag kailangan na ng botohan sa plenary, continuing pa rin yung quorum unless questioned by any one of the members. Continuing pa rin yung presence nila on the floor. In fact, suot pa nga nila yung mga robes nila. Paglilinaw ni Go, nag-break lang siya sandali kaya nagpunta siya sa lounge. Wala naman daw masama kung kailangan ng iba na magkape o mag-CR habang nagaganap ang impeachment trial. Yung nagpa-picture doon sa lounge, dumaan po ako. Lumalabas naman kami for pupunta kami sa comfort room. So nagkataon rin po nandoon si Senator Robin at Senator Mark para patuloy kaming mag-monitor. Importante ay nasusubaybayan po natin proceedings kung ano yung nangyayari. Hiningan namin ng payag sina Senador Padilla at Villar. Dahil naman sa sama ng panahon, postponed na naman ang impeachment trial kanina. 3 trial days na ang nakansela mula nang magsimula ang paglilitis. In a way, delayed na tayo ngayon. Para makahabol, posible umanong dagdagan ang 3 times a week na pagdinig. Pwede ring habaan ang kasalukuyang 4 hanggang 5 oras na trial. Kung sakali, malabo nang maging online ang impeachment trial. Kahit sa korte, sa ordinaryong korte, nahihirapan yung mga parties mag-conduct ng virtual hearing. Kailangan mag-motion yan sa korte at kailangan pakita niya yung mga kondisyon kung bakit kailangan ng virtual na hearing. Si Senadora Loren Legarda halimbawa, 6 na araw nang hindi dumadalo sa trial dahil nag-medical leave at nasa abroad. 2 araw namang hindi nakadalo si Senador Alad Peter Cayetano dahil masama umano ang pakiramdam. Sa ilalim ng saligang batas, 2/3 ng 24 senators o 16 senators ang kailangan para makonvict ang isang nasasakdal. Pero dahil 21 lang ang regular na nakakadalo at meron pang ilang absent, nabuhay muli ang usapin kung dapat bang 2/3 ng mga nakakadalo ang dapat na interpretasyon ng majority. Kung ganito yung nangyayaring realidad, no, na napakadaming hindi nakakapag-attend. Tingin ko reasonable hong isipin na baka isang maging factor to for them to consider, no, kung tama ko yung original position
they took on that matter. Tanong ng media sa tagapagsalita ng prosecution, pwede kayang mga senator judge lang ang magdesisyon sa usaping ito? That is within the realm of possibility. Sa multiverse of madness, kasama rin natin yung ganyang scenario na yan. They have to master that number para i-appeal o to overturn the presiding officer's resolution. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. 22 na po ang kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital, kabilang ang 3 severe o malala na. Ayon sa opisyal ng ospital, inaasahang darami pa ang kaso kaya inihanda na ang ward sa bagong gusali. At nakatutok si Ian Cruz. Naninilaw na ang katawan at mata ng 34 anyos na lalaking ito. Isa siya sa 3 kaso ng severe leptospirosis sa San Lazaro Hospital. Pinasok raw ng tubig ang kanyang bota nang lumusong sa baha. Hanggang sa nilagnat na siya at nakaramdam ng panghihina ng katawan. Ang diagnosis sa kanya, severe case ng leptospirosis. Ang masasabi ko lang din po sa kanila, na wag po sila basta-basta lusong ng pagbaha. Kasi ang hirap po talaga magkasakit ng ganito. Kapag severe case na yung leptospirosis, dinadaan na po sa dialysis machine itong mga pasyente dahil apektado na ng matinding toxin yung kanilang liver, yung kanilang kidney at kung minsan ay apektado na rin pati yung kanilang paghinga. Nasa 22 ngayon ang kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital. Kabilang ang ginang na ito na sidewalk vendor sa Carriedo, Santa Cruz, Maynila. Kapag kasi dumaraan ang mga sasakyan, natatalsikan ng baha ang sugat niya sa binti dahil sa kagat ng aso. Nilagnat po ako, tapos magdamag po akong inubo. Nag-alala po rin ako kasi nga naano ako sa sugat, may sugat po ako. Makatuwing dito ko, hanggang kanina po nilagnat ako. At naiiya po ako sa dahil sa sobrang sakit ng ko. Ayon sa Chief Medical Professional Staff ng ospital, hindi pa peak ng mga magkakasakit ng leptospirosis. With the frequent heavy rain and habagat at mga bagyo, tataas pang ating leptospirosis. Kaya inihanda na rin ng ospital ang ward sa bagong gusali sa inaasahang pagdami ng kaso na posibleng umabot sa 100. Karaniwang mga sintomas ng trangkaso gaya ng lagnat, pananakit ng kalamnan, hirap umihi ang nararanasan ng mga na-expose o naglusong sa maruming tubig. Pinapayuhan po namin lahat ng mga kababayan natin na lumusong sa baha, regardless kung gaano katagal, ay uminom sila ng doxycycline. So, initially, ang kailangan na natin ng doxycycline is 200 milligrams once a day para ito sa mga isang beses lang na lumusong sa baha. However, habang tumatagal yung exposure mo, we need to take more doxycycline. Sa huling tala ng Department of Health nitong August 8, umabot na sa 3,440 ang kaso ng leptospirosis sa bansa, na mas mababa ng 35% kumpara sa parehong panahon noong 2025. Tiniyak ng kagawaran na operational at sapat ang supply sa kanilang mga pasilidad. Nasa 3.1 milyong kapsula ng doxycycline ang nakahanda sa DOH Central Office, pati na sa 17 Center for Health Development na sapat para tugunan ang pangailangan ng mga ospital at LGUs. Paalala ng DOH, hindi lahat pwedeng uminom ng doxycycline. Halaga po ang pagpapakonsulta kasi hindi po lahat ay pwedeng uminom ng doxycycline. Gaya ng nabanggit, hindi po ito pwede sa mga buntis, nagpapasuso o pati pa sa mga may allergy sa doxycycline. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa 3 dating bodyguard ni Zaldico, binawi na rin ng dating sundalong si Orly Guteza ang nauna niyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ni Guteza, sina Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng pagharap niya sa Senate hearing, kapalit ng pera at scholarship sa kanyang mga anak. Nakatutok si Maki Pulido. Exclusive!
Unang lumabas sa publiko si Orly Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, tagahatid siya ng male-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Rodante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Guteza na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Guteza ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Guteza ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark. Simulan nga ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang affidavit na yun. At sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Guteza noong August 13. Binigay din sa amin ang video ng ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik niya eh. Parang very ordinary lang. Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Guteza pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Guteza kaya di siya makontakt. Sa kwento ni Guteza sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan, sabi niya. Pari, 150 million lang, masaya na tayo. At ang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Zaldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang yan at mababayaran mo na naman. Ako ay pilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, ito ang paraan para makatulong ako. Ang gawa ko dyan, sir. Kaya lang, sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng CAS at educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na Defensor at Marcoleta. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Guteza, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isampang reklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Bukod kay Guteza, nag-recant na rin ang 3 niyang kasamahang bodyguard na may affidavit na hawak ng Ombudsman. Hiningan namin ang Ombudsman ng reaksyon pati na kung ano ang epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Pero hinihintay pa nilang magkakopya ng affidavit ni Guteza bago sila makapagbibigay ng komento. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pinaligtad ng Court of Appeals ang utos ng Energy Regulatory Commission o ERC na bawiin o i-revoke ang Provisional Authority to Operate ng SIPCOR o yung Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR.
ang naunang desisyong yan ng ERC noong August 2025, nag-ugat po sa sunod-sunod na power interruption sa Siquijor sa inilabas na desisyon ng CA. Sinabi nitong bigo ang ERC na bigyan ng due process ang SIPCOR. Pero paglilinaw ng CA, hindi nila inaabsuelto sa anumang pananagutan ng SIPCOR at hindi rin inaalisan ang kapangyarihan ng ERC na magbawi ng permit sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Sa isang mensahe, sinabi ni ERC Chair Francis Saturnino Juan na maghahain sila ng motion for reconsideration para iapila ang naging desisyon ng Korte. Pero paglilinaw ni Juan, anuman ang maging pinal na desisyon ng Korte, hindi pa rin maaaring ipagpatuloy ang SIPCOR ang kanilang operasyon nang hindi nag-a-apply para sa renewal ng permit. Pasunaan niya kasi ang kanilang provisional authority to operate. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng SIPCOR kaugnay nito. Pinarangalan ng Ad Standards Council si GMA Chief Marketing Officer Lizelle G. Maralag bilang isa sa mga key personality sa paghubog ng grupo. Ayon po sa Council, dahil sa malawak na karanasan at strategic perspective pagdating sa media at audience insight, naging instrumento si Maralag sa pagsulong ng self-regulation at collaboration sa industriya. Aktibo ring miyembro si Maralag ng Joint Industry Council na tumututok sa pagsasaliksik at pagsukat sa media industry. Ipinagdiriwang ngayon ng Ad Standards Council ang Golden Jubilee ng advertising self-regulation sa bansa. Kompleto na ang minority block na miyembro ng mga komite ng Senado. Kasunod yan ang pagdalo sa sesyon kanina ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at paghain niya ng motion para makapaghalal ng minority senators sa mga komite. Ang sabi pa ni Senador Alan Peter Cayetano, handa ang minorya na magdagdag ng trabaho sa mga komite kung kinakailangan. Kamakailan lang nagkasagutan yung kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano na si Senator Pia Cayetano at si Senator Raffy Tulfo. Bunsod ng manoy hindi mabuo-buong membership ng committee dahil hino-hostage daw ni Senator Alan ang pagiging committee members ng minorya. Dalawang dating kababol ang magbabalik. Ready na ulit sumabak sa comedy sina Jeneline Mercado at Rian Ramos sa longest-running Kapuso gag show na Bubble Gang. Makichika kay Aubrey Carampel. Muling mapapanood si Ultimate Star Jeneline Mercado sa longest-running Kapuso sitcom na Bubble Gang. Masaya si Jen sa kanyang muling pagsabak sa comedy. Lalo't mini-reunion na rin ito sa kanyang mga kaibigan sa show. Every once in a while, di ba, gusto natin yung nakakapag-taping tayo ng masayang show naman at saka magaan lang. Nakikita ko yung mga friends ko na hindi ko na nakikita. So sina Chari, sila Annalyn, sila Paolo, at least kahit pa paano familiar sa akin yung mga kasama ko dito. Sino ka nga? Balik Bubble Gang din ang certified batang bubble na si Rian Ramos. Matapos ang mabigat na paghanap niya as Mitena sa Encantadia Chronicles Sangre, natutuwa raw si Rian na malalabas naman niya ang kanyang silly and comic side sa funny skit sa show. I always love being here sa Bubble Gang. It's one of the shows na nakapag semi-regular ako before when I was starting out. And isa din siya sa mga shows na lagi kong pinapanood sa GMA. So I'm a fan and I love being here. While on break sa paggawa ng serye, nakafocus ngayon si Rian on self-care at pagta-travel kasama ang kanyang mga kaibigan. Medyo nagfo-focus ako sa health ko and nutrition ko. So I'm cooking a lot. I'm working out a lot. And I'm just planning a lot of trips with my girlfriends sa beach. Habang si Jen naman, balik GMA Prime soon dahil may special guest appearance sa The Master Cutter. Pagpasok ko, medyo mas gagaan ng konti. Pero syempre, meron pa rin konting drama. At may action. May action din. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Talaga namang sakit sa ulo pag sablay ang mga proyekto kontra baha. Malamang, biro ng ilan, kanya-kanya na lang ba?
Trending tuloy ang mga naglalagay ng sariling flood control. Ang galing nito, may harang sila. Oh. Wow. Nilagyan nila ng harang yung kanila Mamimili mo na. tindahan, kaya hindi pinasok ng baha. Effective, ha? Sa Hagonoy, Bulacan po yan. Pero dagdag yan sa marami ng dumidiskarte sa buong bansa para lang hindi maapektuhan ng baha. Effective naman ang do-it-yourself o yung tinatawag na DIY flood control project ng establishmento dahil sila lamang ang hindi pinasok ng tubig. Hirit tuloy ng mga netizen, sana all na may flood control project na gumagana. Dapat sinabi yun sa mga kontraktor noon. Hindi ngayon. Yun lang. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangit. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.